It was 3 years ago nung nag-vlog ako at the same exact spot na ito kung saan dumami ang aking mga subscribers. Kaya ngayong araw na ito, susubukan natin na dito ulit tayo mag-vlog. Kamusta mga kababayang job seekers at naghahanap ng opportunities papunta dito sa Canada? Sa dami na naglalabas sa mga balita ngayon dito sa Canada, ay karamihan sa mga nagko-comment sa aking mga videos, ang sinasabi nila ay parang ayaw na nilang ipagpatuloy yung kanilang pangarap na makapunta dito sa Canada. Pero ngayong araw na ito, ituturo ko sa inyo yung madaling paraan kung paano kayo makakapunta dito sa Canada. And the good news is, ituturo ko din sa inyo yung madaling paraan kung paano kayo magiging permanent resident dito sa Canada. Pinoy ako! Salamat sa Diyos, mayroon na naman tayong isang mabuting pagkakataon na magkita-kitang muli. At ang dalangin ko po sa Diyos, sana kayo ay lagi nasa mabuting kalagayan. It's 4 o'clock na naman, parang kahapon lang nung tayo ay nag-usap-usap. Medyo kumakaway pala yung mga yun dito sa ating vlog. Hindi ko napansin, sayang. Na tanong ko sana sila. Eto, as I was saying, maputik ngayon kasi nagtutunaw. Kaya yung sakyan ko, dumi. Super sa dumi. Hindi ko muna nililinisan kasi pag nilinisan ko, ganun din eh. Madudumihan din. Maganda kasi ang temperature ngayon. It's -7. At for this week, ganon ang temperatura. Hindi ganon kalamig. Kaya makikita nyo, although covered ng snow, etong nilalakaran ko dito sa Walterdale Bridge, pero hindi naman tayo nilalamig. Yung -7 siguro sa iba, malamig na yun eh, no? Pero bago kasi mag-winter, di syempre dadaan muna ng fall. So yung fall, preparation yun ng katawan mo para makapag-adjust sa malamig na weather. Ang galing talaga ng Diyos eh, no? Kasi talagang ipine-prepare yung katawan natin bago dun sa talagang malamig na panahon. At ganun naman, after ng malamig na panahon, hindi naman biglang init din. Hindi biglang summer. Dadaan muna ang spring para naman i-prepare yung katawan natin for the summer naman. Diba? Nakaka-amaze talaga. And naisipan ko na dito mag-vlog, kagaya na nasabi ko do sa ating intro, kasi parang na-miss ko itong lugar na ito. At yung pag-uusapan natin, the same as it was way back 3 years ago nung nag-umpisa ako na mag-vlog patungkol sa mga opportunities dito sa Canada. Ayan, bababa tayo ng konti dito para ipakita ko sa inyo yung river na frozen. So eto, medyo ingat lang tayo ng konti kasi etong dadaanan ko ay batuhan, pero delikado nga kasi medyo madulas. Hahanap tayo ng konti doon. Ayan, eto, nandito na tayo sa ilalim ng bridge. At kung meron kayong mga katanungan mga kababayan, don't hesitate to leave a comment below para sa awat tulong ng Diyos, kung masasagot natin, sasagutin natin yung inyong mga katanungan. Lalo na kung patungkol yan sa pagpunta nyo dito sa Canada. And part of my videos, katulad ngayon, naglalakad-lakad tayo dito sa Walterdale Bridge para maipakita ko naman sa inyo yung lugar kung saan naroroon ako. And ayan yung river mga kababayan. Hindi na ako bababa dito sa part na ito kasi medyo madulas dyan at malalim yung snow.
Naka-ano lang tayo Ayan. Naka-rubber lang. At eto na nga yung pag-uusapan natin for today. Dahil nga sa mga changes, restrictions dito sa Canada ngayon, karamihan sa mga nagko-comment sa aking mga videos at yung ilan sa ating mga subscribers ay nagtatanong sa akin kung meron pa daw bang madaling paraan papaano makakapunta dito sa Canada. Ito ang sasabihin ko sa inyo mga kababayan. Although challenging, di ba? Ang pag-a-apply, alam naman po natin yan. Pag nag-a-apply kayo ng trabaho, ang expected nyo, hindi lang kayo nag-iisa na nag-a-apply sa trabahong ina-applyan ninyo. Noon dati nga po, noon nag-apply ako sa Pilipinas nag-apply ako sa Pilipinas noon, ang kailangan lang nila ay 5 lang ang kailangan nila. Naku mga kababayan, ang haba at ang dami ng pumipila doon sa ina-applyan namin. Nag-apply ako ng trabaho sa Pilipinas lang ito. Ano pa kaya pagka ang ina-applyan nyo ay katulad nitong bansang Canada? And ganun din naman, nung nag-apply ako dati, marami rin na nag-a-apply, pero sa awat tulong ng Diyos, nakapasok tayo dito sa Canada. Kanya-kanya swerte yan. At kailangan mo din na siyempre sa pag-a-apply mo, humingi ka ng gabay at tulong sa Diyos. And isa sa magpapadali sa inyong pag-a-apply para matanggap kayo sa mga trabahong ina-applyan nyo papunta dito sa Canada ay eto. Number 1 is yung inyong skills, work experience, mga kababayan. At kailangan, hindi lang basta work experience, kailangan related yung inyong work experience dun sa inyong ina-applyan na trabaho. Kasi mas mahihirapan kayo na matanggap sa isang trabahong ina-applyan nyo kung una, wala kayong experience. Pangalawa, iba yung experience ninyo. So, para malaman ninyo kung qualified kayo, check nyo doon sa mga website na inire-recommend ko sa inyo. So, madaling paraan, madali na makapunta pa rin dito sa Canada sa ngayon kung meron kang related na work experience. Kahit pa sabihin natin na may mga restrictions ngayon, ay meron pa din at continuous pa rin ang pag-hire dito sa Canada. Tulad na lang nitong sasabihin ko sa inyo, kung kayo ay may experience dito sa ganitong klaseng trabaho, mga kababayan, applyan nyo ito. Kasi sayang, hinahanap ko habang hinahanap ko, kasi bago na tong phone ko, yung iPhone 16, nahihirapan ako mag-navigate as compared do sa dati kong iPhone. At dito mga kababayan, alam nyo, pag nakarating kayo dito, huwag kayong maiinggit sa mga may iPhone 16 or do sa mga bagong telepono dito, kasi po madaling makakuha ng telepono dito. Pag pumunta kayo dito, nakaplan itong mga ito, kaya hindi mabigat sa bulsa ang pagbabayad nito. Ayan, kaya halimbawa nakakita kayo ng may iPhone 16 or pinakabago man na Samsung or pinakabagong kahit ano pa mang telepono yan na pinapakita sa inyo, huwag kayong maiinggit sa mga yon, kasi pagdating nyo dito ay napakadali mga kababayan na makakuha ng telepono dito. Eto kung meron kayong experience dito, kasi a lawn mowing and snow removal company in Canada needs public maintenance equipment operators. Kung operators po kayo ng mga garbage trucks, excavation trucks, dump trucks, and street sweeper trucks, mag-apply kayo. Ano ang minimum requirements lang sa trabahong ito? High school graduate or ALS certified, at least 3 years of experience in the heavy equipment transport industry.
must have a 4-wheel driver's license. Kung gusto nyo pong mag-apply mga kababayan, ay puntahan nyo po itong posting na ito ng iPAMS. Kasi yung iPAMS mga kababayan, recognize niya yung ating channel at everyday nakaka-receive ako sa kanila ng private message. Kaya doon ko po nalalaman kung may mga latest na mga trabaho. At bukod dyan, marami pa pong mga trabaho dito sa iPAMS na pwede nyong applyan. So, eto, madaling paraan na makapunta dito sa Canada kung kayo ay skilled worker. Meron kayong work experience at mag-check po kayong parate ng mga trabaho. Mag-check po kayo sa aking mga videos kasi nag-update po tayo ng mga trabaho. Mamaya papakita ko pa sa inyo yung iba pa mga available jobs sa iPAMS. Bukod dyan, kung kayo ay chef, eto, pwede naman po kayong mag-apply sa Eddie Staff Builders. Ilalagay ko rin po yung link below. Kung meron po kayong kaibigan, kamag-anak, kakilala, lahat ng K ninyo sa buhay, ay ipagbigay alam nyo po sa kanila para makapag-apply po kayo dito sa opportunity na ito as chef. At dun sa iba naman na mga truck drivers, maaari po kayong mag-apply sa Mercan. And check po natin yung iba pang mga trabaho na available sa iPAMS by going to i-screen record natin mga kababayan. Oh, hindi ko alam ang screen recording dito. Patay tayo dyan. Ay, hindi ko alam, pero papakita ko na lang sa inyo ha yung mga available jobs sa iPAMS. www.ipams.com. Ayan. Ito. So, i-click lang po natin yung job seekers para makita natin yung available jobs and ilagay po natin yung bansang Canada. So, Canada, find jobs. Ito po. Cook, welder, cheesemaker helper. Ayan na nga, yung public maintenance equipment operator, truck mechanic, leisure vehicle mechanic, CNC machinist programmer, heavy equipment mechanic, conveyor belt technician, at bus truck mechanic. So, yan po yung mga available jobs na pwede nyo pong applyan at madaling ma-applyan kung kayo ay may work experience. So, there are I think 3 ways that you can apply sa iPAMS. Una, online sa pagpapasa ng inyong resume, pag-fill up ng registration form. Pwede rin po kayong mag-walk-in sa kanilang opisina. At kung minsan, meron silang parang mga outreach, no? Ang tawag doon ay meron silang job fair. Yun. Job bank ang sasabihin ko no? Pagka naman na yun, speaking of job bank, kung gusto nyo makapag-apply, direct hire, direct opportunity sa job bank. Marami pa rin po nakakapunta dito through job bank, mga kababayan. Depende nga po yan sa skills ninyo. Now, eto ang pag-usapan natin. Ngayon na nakarating na kayo halimbawa dito sa Canada, papaano naman kayo magiging permanent resident dito sa Canada? Meron pa bang madaling paraan para maging permanent resident dito sa Canada? Again, babalik po tayo sa basic. Ano po yung basic na sinasabi ko sa inyo? Yung basic, kailangan work experience pa rin, mga kababayan. Doon pa rin tayo pupunta sa work experience. Now, titingnan ko kung makakapupo tayo dito. Dito tayo. Ayan, maganda pala ang view dito, mga kababayan. Habang tayo'y nag-uusap, inaayos ko lang yung aking camera para mailagay natin. Alam nyo, pag nagvi-video ako, gusto ko mas less na yung mga cutting. Dire-diretso tayo sa pag-uusap natin. Diba? Kasi pag minsan nahihirapan po ako
na mag-edit kung magkakat pa ako. Ayoko na nakinakat ang aking video. Kaya tuloy-tuloy na lang tayo sa ating pag-uusap. Ngayon, yung videos ko, mga kababayan, para doon sa mga bago pa lang sa akin channel, nilalagyan ko po ng chapters below. Para na sa ganon, halimbawa kayo ay mainipin, ayaw nyo makipagkwentuhan sa akin, pwede nyo pong i-skip. At i-click nyo na lang po yung chapter na more interested kayo. So, eto, ang problema ko ay yung screen recording dito sa aking bagong telepono. Hindi ko na makita yung screen recording dito screen mirroring ang nangyayari. But anyway, sa pag-i-edit ko na lang aayusin, papakita ko sa inyo sa computer. Pero habang siyempre nagsasalita ako, kailangan ko ng kode ko para ma-i-explain ko sa inyo ng mabuti. Kasi talagang ewan ko ba bakit walang screen recording na ito Nung una naman, bago ko ito i-update, meron pa siyang screen recording. Ngayon, wala na. Hindi ko makita. Doon sa mga may alam sa cellphone, mga kababayan, tulungan nyo ako. Kasi hindi ko na alam kung nasa ng screen recording dito Ayan, wala. Hindi ko makita. Not unless meron ito sa settings. Wala rin naman ako makita na iba. Anyway, so punta na lang tayo, mga kababayan. I-edit ko na lang po dun sa aking laptop o sa computer natin. Eto, punta po kayo sa www.cic.gc.ca. Ayan. So, i-click nyo po yung word na English. At pag na-click nyo po yung word na English, ay hanapin nyo po dito sa ibaba, immigrate, mga kababayan. Sundan nyo po ako mabuti Tapos, i-click po natin yung express entry. At pag na-click nyo po yung express entry, ang next na i-click natin is how express entry works. And then, pag na-click nyo po yun, pupunta po kayo dito kung saan ang nakalagay immigration programs. There are 3 immigration programs managed through express entry. Una po yung Canadian Experience Class. Pangalawa is Federal Skilled Worker Program. And pangatlo po is Federal Skilled Trades Program. And sa ilalim po na makikita nyo po Provincial Nominee Program. Find out if you are eligible, and then read the detailed requirements for each program. I-click po natin yan. Pag na-click nyo po yan, makikita nyo po dito immigrate through express entry. Eligibility for programs. We choose skilled workers based on their skills and ability to contribute to Canada's economy. So naandun pa rin po yung 3 program. At sa ilalim po nun, makikita nyo yung word or yung phrase na nakalagay, select a program above to see detailed requirements. At i-click po natin yung compare all programs. At dito nyo po makikita, may table dito, mga kababayan. So, again, baka sabihin nyo sa akin, pagka kinumpare natin isa-isa, hindi naman yung madaling paraan para maging permanent resident dyan sa Canada. Madali po ito kung meron kayong mga kababayan? Tama ang sabi ni George, work experience. Yan. Mabuti na lang may mga nakakausap tayo dito na nagsasalita Hindi, kidding aside. Nag-imbento lang tayo ng kung George ang pangalan nyo, salamat sa iyo. Ayan, eligibility criteria for express entry. Iba't ibang eligibility criteria, mga kababayan, na nakalagay po dito. Language skills, type, level of work experience, next, amount of work experience, job offer, and education. Hello!
May mga tumitingin sa akin eh. Kung, ayan, sabi nila siguro, anong ginagawa nun dun sa taas? Yan po yung eligibility criteria. So, napapadali ang isang programa depende sa eligibility ninyo. Pero, hindi lahat dito ang magandang balita, mga kababayan, makita nyo ha. Doon sa una, makita nyo yung if you have a Canadian Experience Class, ay walang education na required. Education is not required sa Canadian Experience Class. At dun sa isa pa, education is not required for Federal Skilled Trades Program. Ayan ha, nakikita nyo na agad yung difference, mga kababayan. At nagkakaiba rin yan doon sa English language test nga. Mas madali ang English language test ng Federal Skilled Trades Program. Kasi ang kailangan lang is CLB-5 for speaking and listening and CLB-4 for reading and writing as compared sa Federal Skilled Worker Program na ang kailangan is CLB-7. Sa Canadian Experience Class naman, depende ito kung saang tier ka naroroon. CLB-7 for Tier 0 or Tier 1 occupations and CLB-5 for Tier 2 or Tier 3. And then, yung level of work experience, kailangan dito sa Canadian Experience Class, syempre, meron ka ng work experience dito na yan sa Canada. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang unang step ninyo, makapunta muna dito sa Canada para magkaroon din kayo ng Canadian work experience. Kung kayo man ay mag-a-apply sa Canadian Experience Class. Pero doon sa pangalawa naman, Federal Skilled Worker Program, ang kailangan mo lang is work experience in an occupation listed in one of these NOC tier categories. So Tier 0, 1, 2, and 3. And yung Federal Skilled Trades Program naman, ang work experience niya in a skilled trade under key groups of Tier 2 or Tier 3. At saka may mga major groups pa po dito, mga kababayan, pakibasa na lang po ng mabuti. Pagdating naman doon sa amount of work experience, kailangan doon sa Canadian Experience Class is 1 year in Canada in the last 3 years. Either combination of full-time or part-time work. And doon naman sa susunod na Federal Skilled Worker Program, 1 year continuous. So, 1 taon lang ang kailangan. Okay? And then, doon sa isa, binabalik-balikan ko Federal Skilled Trades Program ay 2 years. So, nakita nyo po yung amount of experience, ha? And then, job offer, hindi po required sa Canadian Experience Class. Hindi rin required doon po sa Federal Skilled Worker Program, but required naman doon sa last na nasa table, Federal Skilled Trades Program. Ayan. And nasabi ko na po yung education not required sa Canadian Experience Class. Secondary education is required for the Federal Skilled Worker Program. And lastly, not required dun sa Federal Skilled Trades Program. So, ayan mga kababayan, na-compare natin isa-isa yung pinagkaiba ng mga programs na maaari nyong applyan if you are going to apply as a permanent resident dito sa Canada. So, anong madali doon sa mga programang yon? Depende po sa inyong work experience. Diba mga kababayan? Doon tayo lagi pumupunta. So, kung meron po kayong mga katanungan, just leave a comment below para ma-guide ko po kayo sa awat tulong ng Diyos diyan sa inyong mga katanungan yan. Kasi maaaring hindi ko sa inyo na-explain fully in really full details isa-isa, pero at least nagkaroon po kayo ng idea
na i-compare natin yung mga programs na maaari nyong applyan at yung paraan kung papaano kayo makakapag-apply sa mga trabaho papunta dito sa Canada. So, that's it for me today. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, buhay natin dito sa Canada to come. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayun. So, nakatapos na naman tayo ng isang vlog dito sa aking favorite spot na ito, dito sa Walterdale Bridge. Kasi alam niyo po, itong Walterdale Bridge na ito, ano yan, naging controversial pa nga yan eh. Yung pagpapagawa nila niyan, kasi na-delay. Pero makikita nyo naman, oh, di ba mga kababayan? Ayan, isa yan sa icon dito sa Canada. Madalas na ipinapakita itong Walterdale Bridge na ito pagka doon sa game ng hockey, pag nagko-commercial. Kasi maganda naman talaga eh. Oh. Kakaiba siya. Maganda maglakad-lakad din dito. Lalo na pagka ganitong milder temperature. Makikita nyo may mga nagja-jogging. Katulad nitong isang makakasalubong ko dito. Ayan. Kaya, hi. Karamihan naman dito. Pag nakita nilang may camera, ayan, bumabati sila. Yung isa naman kanina, naandun lang ako kanina pala, umikot pa ako. Dapat pala bumaba na lang ako dito. Ayun. So, ano pa ba ang gusto nyo pag-usapan natin, mga kababayan? Sabihin nyo lang sa akin. Kasi para masagot ko yung inyong mga katanungan tsaka yung inyong mga comments, napaka-important po yun sa akin. Kasi binabasa ko yung inyong mga comments eh. At kadalasan, dyan ako kumukuha ng mga ideas para sa mga susunod kong content. Katulad nito. Kasi nung kahapon lang, nung nag-upload ako ng video, meron kasing parang nadi-discourage nadi-discourage na sa kanyang mga applications. Kasi nga, sa dami ng mga pagbabago dito. Pero, ang may papayo ko sa inyo, mga kababayan, kahit pasabihin natin mga maraming changes, at saka yung mga changes na ito, eto sa atin lang yung mga changes na ito ay bunga ito ng, kasi papalapit yung election eh. So isa sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga pagbabagong ito, kasi nasisilip ng mga kalaban ng Prime Minister ngayon yung mga nangyayari sa immigration. Kaya yun yung kanilang inaatake ngayon. At dahil nga may weakness doon sa part na yon, lalo na sa immigration, kailangan naman nila mag-adjust. Kailangan nilang gawin yung mga pagbabago or else sila naman ang mananagot ng talaga. Kaya malaking usapin yan ngayon, yung immigration. But then again, sabi ko sa inyo, focus lang kayo sa inyong goal. Ano ba talaga goal nyo, mga kababayan? Sanggol? Sanggol yun. Ay nako. Ito wala, nagpapatawa lang tayo para naman kahit papaano kayo ay mapangiti ko. So yun na lang, mga kababayan. Mahaba pa Till next time.